Hello, hello. Good day mga kahabi. At ayun na nga, kagagaling lang natin mag-misa di Gallo or tinatawag nilang simbang gabi. Pero pagkatapos nun, chinek kaagad natin itong mga isda natin. Namimiss na natin sila kaagad. So, from our previous video nga, next na topic natin is yung mga iba't ibang klaseng pagkain ng mga guppies po natin. So, meron nga po tayong dalawang type ng pagkain. One is live food, and then yung pangalawa po is processed food. And under live food category po, meron tayong mga accessible na live food tulad ng Magna Dapnia. Meron din tayong Tubifex, and ang pinaka accessible sa lahat na live food, which is baby brine shrimp. So una, Magna Dapnia. Ito ang pinaka-affordable kasi nakikita lang to sa wild and pwede siyang i-culture. Pangalawa, Tubifex. May mga fish keepers din na nagkukulture nito. At makikita rin po ito sa wild. Lalong-lalo na sa mga malalapit sa ilog. And ang pinakahuli sa lahat ay baby brine shrimp. Kaya ako sinabi na siya ang pinaka-accessible kasi madali lang siyang bilhin sa Orange na app. Ang pinaka-downside nga lang dito sa part na to is medyo pricey siya compared doon sa dalawang naunang example natin. And marami pa naman iba't ibang klaseng live food katulad ng mosquito larvae. And kung meron pang iba, hindi ko na masyadong kabisado. Pero itong tatlong example natin is yung pinakasikat. So, ginagamit po ang mga live food na to para mas mapabilis palakihin yung mga alaga natin. Kasi yung mga live food, guys, is nagko-contain sila ng high protein. And essential po yun sa paglaki ng mga isda natin para hindi rin sila mabansot. And on our second category, meron tayong PO1 or iba pang mga processed food. And so if you're going to ask me, okay ba to? Yes po, okay naman po sila, lalo na sa mga hindi afford yung mga live food na very pricey naman talaga. Well, ang downside nga lang nito is hindi ganun kabilis yung paglaki ng mga alaga natin kasi medyo malalaki to, especially sa mga fry, hindi kaya sa bunganga nila. So medyo mahihirapan silang kainin tong mga to. So kung tatanungin nyo man ako anong mas maganda meron kayong dalawa para if in case na wala kayong live food, at least meron po kayong backup. Well, nonetheless, kahit ano pa man ang gusto nating ipakain sa mga nagagandahang isda natin, just need to make sure na sakto lang at hindi tayo sumobra sa pagpapakain sa kanila. Kasi hindi lang naman isda ang tinitingnan natin kung healthy. Kailangan din natin i-monitor lagi yung tubig natin kung okay pa ba siya or mataas na ba yung ammonia. At ayun lamang po, sana po ay may natutunan tayo at makapamili kung ano dapat ang ipakain sa mga alaga nating isda. And kung may tanong man kayo, don't be shy to comment down below. Try nating sagutin lahat yan. And since may nag-ask for tips about basic fish keeping hobby, try nating isingit yan sa next video. And as always, thank you so much and happy fish keeping, guys. Fish be with you.